papalalahanan kita, sabi ng Bible, hindi lang pala doon sa determinasyon mo. Hindi lang pala sa willpower. Not just there, but saan? But in surrendering daily to the Holy Spirit. Sabihin mo sa katabi mo, surrendering daily. Amen. No? So, that's why, no? To be filled with the Spirit is not to receive more of the Holy Spirit. Hindi pala yun. Lord, gusto pa kitang gusto ko pa Lord makatanggap. Hindi pala, no? Because every believer, tanda natin mga kapatid, every believer has the Holy Spirit. Andiyan na yan. Ang problema lang, hindi ka-control ng Holy Spirit. No? Every believer has the Spirit, pero ang problema, hindi Holy Spirit ang may control sa iyo. Rather, no? Ay ikaw ang may control sa sarili mo. Sinasabi natin, Lord, pag sinabi dapat Lord natin, hindi ikaw nasusunod eh. Panginoon, ikaw po ang aking Diyos. Dapat pag siya ang Diyos ng buhay natin, ibig sabihin siya nasusunod. Totoo ba yan? Pero kadalasan, hindi siyang nasusunod eh. Ikaw pa rin. Totoo yan? Kaya sinasabi natin, Panginoon, actually, hindi mo siya Panginoon. Baka Panginoon pag may kailangan lang. Yan nga, sabi niya, hindi Panginoon, pingi ko nun. Kasi nagpe-pray pag may kailangan. Wala yun dito sa Tagatuyukawa. Amen pa ba? No? So to be filled, it means allowing the Holy Spirit to have more control over our lives. So yun po ang nararapat pala, no? Na tayo ay mas control under the Holy Spirit. Amen po ba? No? So kaya nga makita natin doon sa verse na binasa natin kanina ay hindi po dapat control tayo, no? Hindi dapat tayo filled with with alcohol or influence of alcohol, but with the influence and the direction of the Holy Spirit. Kaya sabi doon kanina, do not drink with wine. Kasi lang magdadala saan sa atin? Sa kapahamakan. No? At alam natin, pag ang spirit ng wine ang nagdadala sa atin, alam natin ang ginagawa natin. Hindi na kay Lord yun. No? Kaya makita natin dito na marami pong pinapaalala si Paul sa atin paano tayo mamuhay ng tinatawag na spirit-filled life. Okay, no? So, paano nga ba? Okay. Number 1, ano sabi? Okay. Spirit life or spirit-filled life requires wise living. No? So, paano magiging wise living tayo? No? Okay, yung Ephesians chapter 5, verse 15 to 17 says, no, nagpapaalala sa atin yan, be careful then how you live. Dapat nagiging maingat tayo sa pamumuhay natin. Bakit kailangan maingat? Kasi nga maraming temptation. Ano pa sabi? Not as unwise, but be wise. Ang problema, nagiging wais tayo sa kapwa-Kristiyano natin. Hindi pala. Sa iba. Iba na to, wais. Iba yun, ibang wais yun. Dapat pala, paano tayo mamuhay bilang Kristiyano? Dapat wise din tayo. Amen po. No? Be wise. No? Bakit? Making the most every opportunity. Yung pagkakataon, minsan lang dumating sa buhay mo. Kung makapaglingkod ka kay Lord, maglingkod ka. Minsan lang dumating sa buhay mo. Actually, kanina, habang tumitingin ako sa aking Facebook,
ay may isang news. No? Actually, kahit si Sasaki, yung ating speaker, during our anniversary, no, si Pastor Sasaki, ay Yoshiharo, no, ay nag-message kanina. Those Filipinos, sabi niya, no, Reverend Sasaki, yung pinuntahan namin yung missionary. Naalala niyo yon? Pinuntahan namin doon sa, sa South Side. Anong right nun? Hindi sa Hiroshima, kundi isa. Nagasaki. So, 2 o'clock kahapon ng umaga ay doon ay sa kay Lord. So, kaya makita natin, no, ibig sabihin, ang buhay, hindi pang habang buhay tayo dito. Lilipas din tayo. Tama po ba? Walang makakatakas sa kamatayan. Ang kamatayan darating. Naglingkod ka kay Lord o hindi. Maayos ang Christian life mo o hindi. Lahat tayo lilipas sa mundong ito. Pero ang kailangan na instruction, sabi niyan, ay kailangan gawin mo o make every opportunity na mayroon ka. Sabi nga ng Bible, huwag mo ipagmalaki yung bukas. Bukas, hindi natin sigurado eh. Mayroon kang kilala ngayon, buhay. Kinabukasan, wala na. Kaya, kung mayroon kang pagkakataon para magpuri kay Lord, worship the Lord. Tama po ba? Kung mayroon kang pagkakataon to share the gospel to others, share the gospel. Hindi mo alam bukas. No? We don't know. Kaya sabi niya, no, making the most every opportunity. Pag may pagkakataon, gumawa ka ng mabuti. Dahil baka yung gusto mong gawa ng mabuti, bukas wala na. Pag pumunta kayo minsan sa sementeryo, tinan yung mga sumisigaw doon. Pakinggan nyo kung ano sinisigaw. Hindi pa ako nakaganti sa'yo. Nung buhay, hindi ka gumaganti. Tapos ngayon patay na, gusto mong gumanti. Sana humingi ako ng sorry sa'yo. Sorry na, sorry. Nung buhay, hindi ka humingi ng sorry. Ngayon, patay na, gusto mong mag-sorry. Paano ka baka mapakinggan niya, patay na siya? Ang dami. Pero, sino nakaka-experience ng mga ganon? Ano? Gusto magsisi. Pero wala na eh. It's too late. No? Ang pwede mo lang gawin pag malaki ngayon. Hindi yung bukas. Kaya nga kahit ang Biblia nagsasabi sa atin that the salvation is today, not tomorrow. Kaya kung kailangan tanggapin mo si Lord, hindi bukas, ngayon. Hindi mo alam, no? Hanggang kailan. Kaya nga, maging wise ka. Make every opportunity. Bakit po? Ang paalala dyan, no? Because the days are evil. Kaya nga sabi dyan, therefore, do not be foolish, but understand what the Lord will is. Ano ba talaga ang kalooban ng Lord sa buhay natin? Amin po ba? No? Kaya nga si Paul urges believers to walk wisely, making the best use of every opportunity because the days are evil. So a spirit-filled Christian understand that life is precious. Mahalaga yung buhay na pinagkaloob sa atin ng Lord. Hindi natin alam kung kailan ka mamamatay, kailan ka mabubuhay. Ay, minsan, ang anak nagtanong sa kanyang tatay, Tay, ilan taon ba talaga nabubuhay ang tao? Sabi niya, anak, punta ka sa sementeryo. Tingnan mo yung nitso. So, punta ang anak sa sementeryo. Tinignan niya yung nitso. Sabi niya, pagbalik, tay, mayroon ako nakikitang maiksi, may katamtaman, may mahaba. Sabi niya. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, ang kamatayan dumarating sa tao, either at the early age, at the middle age, or either older age. Walang pinipili. Tama po ba? That's why, gamitin mo ang buhay mo habang malakas ka. Amin po. Amin po ba? No? Sabi nga nila,
Oh, pag bata-bata ka pa, malakas. Pag nagkakaedad ka ng 40, marami nang sumasakit. Kaya pag dalaga pa, ang amoy niyan pabango. Pero pag nagsisinkwenta na yan, ang amoy kanting ko. O di kaya salumpas. Dami nang dinidikit. Sino dito ang hindi dumidikit sa katawan ng salumpas? Maraming salumpas? Hindi tayo bumabata eh. Totoo naman yon. That's why nagpapaalala po si Paul sa atin. No? That's why kailangang maintindihan natin ang buhay natin. Dumadaan lamang tayo sa mundong ito. No? That life is precious and seek God's will. Hanapin mo kung ano yung kalooban ng Lord. No? Instead of following the world's value. Kaysa iyong hanapin, paano ka parangalan ng mundong ito, mas mainam hanapin mo, ano ba ang kalooban ng Lord para sa iyo? Sabi ko nga last week, di ba? Yung mga bagay na nakikita natin lahat, temporary lang yan. Lilipas din yan. At marami po mga pagkakataon sa buhay natin, ang dami nating lesson sa buhay eh. Ang problema, hindi tayo natuto. Hindi pa rin natuto. Ayan ba yan? Pero totoo kaya, no? COVID, ang daming dinala sa ating lessons. Tama? No? Nung nagkaroon ng ibig sabihin, emergency ang buong mundo, pwede pala ma-shutdown ang buong mundo. During COVID, hindi ka pwede maka-travel basta-basta sa ibang bansa. Hindi nga na sa ibang bansa, sa sariling mga bayan, barangay lang, hindi ka makalabas. So, pwede pala makontrol, no? Ayaw nila ng national ID kasi makikilala sila. Pero pag sabi, wala kang ID, wala kang ayuda, hindi nagpa-ID. Ayaw nila ng kasi gusto namin privacy. Ang problema, walang pera. O sige, sa'yo ng privacy mo, wala kang ayuda. Di pagawa sila ng ID. So, ibig sabihin, makita natin, no? People are foolish. Akala nila, kaya nila without God. Ang sinusundan natin ay yung pattern ng mundo ito. Pero sabi ng Lord, no? Dapat do not conform to the pattern of this world. But know the will of the Lord is. Ano ba ang kalooban ng Panginoon? Amin po ba? Tayo ay nilikha ng Lord para magpuri sa Kanya. Anong ginagawa mo? Nagpupuri pa ba tayo kay Lord? Ang ganda ng awitin, pero ikaw, akala mo bato. Pero tayo ay nilikha ng Lord to worship Him. Kung andito ka ngayong umaga, that means God giving you the opportunity to worship God. Iningatan ka sa buong isang linggo, that means you are here to give thanks to God. Lord, salamat. May nagpapasalamat ba? Lord, salamat. Ay, kung ako pinasalamatan mo, ikaw ba talaga yung nagpapasalamat? Eh, para namang walang. May buhay ka pa ba? Amen pa? No? So, that's why kailangan maging wise ka. Amen po ba? So that's why, kung ang buhay natin ngayon andyan, bukas wala. Kaya ang sabi sa atin, spend your time wisely. Hindi po humahaba ang oras natin, mga kapatid. Ibig sabihin, day by day, lumalapit tayo sa ending natin. Totoo yan? Amen po ba? Day by day, papalapit tayo sa ending. Wala pong pahaba, paiksi na paiksi ang buhay natin. That's why spend your life wisely. Seek God's will before making decision. Dito, hindi pa rin tayo natututo dito. Ang dami natin mga decision, mali. Hindi nagtanong kay Lord. Pag mali na, iiyak kay Lord.
Lord, bakit naman inalaw? Sabi ng Lord sa iyo, matigas ulo mo. Saka ka palalapit sa akin. Marami ba nga ng pagkakataon? Yes. But we need to seek God's will before making decision. And then, live intentionally for God's glory. Intentional po. Sasadyain mo. Kung gusto mo mag-worship, sasadyain mo. Amin po ba? Kung gusto mong makilala si Lord, sasadyain mo. Babasa ka ng Biblia everyday. Hindi automatic makikilala mo siya. Intentional. Sasadyain mo talaga eh. Actually, ang Bible lahat mayroon. Totoo ba yun? Pero paano mo malaman ang mensahe ng Lord sa iyo everyday? Intentionally, basahin mo. May message si Lord sa iyo everyday. Amin po ba? No? So live intentionally for God's glory. Amen po ba? No? So kung gusto po natin maging puspos ng Banal na Espiritu Santo ang ating buhay, kailangan magkaroon tayo ng tinatawag na wise living. Pangalawa, okay, kung ayaw na maki-ano sa akin. Okay, number 2, a spirit-filled life is a life under God's, okay, mukhang layo na yun. Ba't nag-4 na po yan? Okay. Under God's control. Lumiit uli yung dulo sa il. Okay. Ephesians chapter 5 verse 18 says, do not get drunk with wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Holy Spirit. No. So makita natin, itong phrase na ito, okay. Ayan. No. The phrase be filled is a present imperative indicating a continuous action. That means, keep on being filled. So hindi lang pala, ibig sabihin, isang beses ka lang dapat puspos. Dapat continuous. Amin po ba? Marami dito sa atin nakaranas na mapuspos ng Banal na Espiritu Santo. Pero hindi lang dapat pala isang beses yun. Dapat continuous filled yung buhay natin. Amin po. No? So, dapat nagpapatuloy. No? Being filled with the Spirit means living under His leadership every day. Amin po ba? Kamusta yung araw-araw natin buhay? Led by the Spirit or led by the flesh? No? So yan po ang challenge sa atin every day. No? Because kung tayo ay led by the Spirit, makita natin na ang buhay natin, it involves total surrender. Ibig sabihin, sinusuko mo lahat kay Lord. No? Ano pa? Obedience. Hindi naman talaga pwedeng kumilos sa Lord sa buhay mo hanggang hindi mo isuko buhay mo kay Lord. Binibigyan tayo ng Lord ng freedom. Binibigyan tayo ng Lord ng choice. It's up to you. No? Pero sinasabi niya, anak, ito ang dapat mong gawin, nasa sayo kung susundin mo siya o hindi. No? Pero kung gusto mo na ang buhay mo ay puspos ng banal, kailangan sundin mo siya sa buhay. Amin po ba? Ano pa? Kailangan maging dependence tayo sa Kanya. Hindi lang tayo surrender yung buhay natin, kailangan obedience tayo. Masunurin ba tayo kay Lord? Sinong masunurin dito? Say amen.
Mukhang tagilid yung ano. Sino masunurin dito kay Lord? Si Amen. Total, hindi mo talaga madaya ang sarili mo eh. Alam mo kung obedient ka o hindi eh. Alam mo ba? Okay, pero yun ang kailangan. Maging masunurin tayo kay Lord, no? At total dependence sa Kanya. No? Kaya nga, makita natin na kailangan kasama doon yung surrender, obedient, dependence, and also our faith to the Lord. Kung gusto po natin na tayo po ay magiging spirit-filled, ibig sabihin, yun po ang kailangan natin upang tayo po ay maging spirit-filled sa buhay natin. Amen po ba? No? So, anong gawin natin? No? So, every morning, ano sabi? So, we should pray every morning. Nagpipray po ba tayo? Ha? Okay, no? So, every morning, we should pray. At ang sabi nga dyan, isang prayer, sabi, Lord, today, I surrender my thoughts, my words, my attitudes, and actions to you. Maganda bang prayer yan? Fill me with your spirit. Maganda na pag ipakontrol natin kay Lord, yung buhay natin every morning. Mag-umpisa sa isip. Maganda ba ipakontrol natin yung ating isipan kay Lord? Kasi pag si Lord nakakontrol ng ating isipan, pati yung pananalita natin, iba. Pero pag ang isipan mo ibang mag-control, naku po, lalabas din yan. Baka ang aga-aga pa kanina, ay mukhang talo nyo pa si pastor sa sermon. Wala naman, ano. Okay. Na? So, magandang prayer po yun every morning. Lord, no, today I surrender my thoughts, my words, my attitudes. Lahat ba tayo may attitude? So, maganda pala yung attitude natin, ipakontrol din natin kay Lord. Ano? Then, ano pa? Yung action natin. Kasi kung ano yung nasa puso mo, yun din naman talaga ang nasa action natin. No? Kaya kailangan ipakontrol natin yung ating buong pagkatao kay Lord upang patuloy natin maranasan ang tinatawag na Spirit-filled life. Amen po ba? No? Okay. Then, pangatlo, a Spirit-filled life. Yun, kaya sabi ko sa inyo, no? Mamaya titingin ako sa inyo pag nag-worship ako. Nag-worship tayo. Okay. Ephesians chapter 5, verse 19. Ano sabi diyan? Speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. No? Sing a music from your heart to the Lord. Totoo ba yun? Karamihan ang ating mga awitin. Actually, yung naggumawa po ng mga music na yan, actually, that's a music to the Lord. Kagaya po ng isang awitin na Tagalog na nagsasabi na, kay buti-buti mo, Panginoon. Ibig sabihin, naranasan niyang kabutihan ng God. No? At galing sa kanyang puso, inawit niya ito. Eh sabi niya, kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, di ba? Ika'y laging tapat kung Bakit? Naranasan niya yun. That a song galing sa puso niya na inaawit niya kay Lord. No? That's personal music. No? Personal song to the Lord. No? Pero kalimitan naman talaga no? Karamihan ng mga awitin, ayan po ay awit galing sa puso natin, papunta kay Lord, kung anong nararamdaman natin. Kung masaya ka, ang susulat mo, masaya din yon. Pero pag malungkot ka,
ang isusulat mo, malungkot din. Pag bigo ka, isusulat mo, bigo din. Totoo yan? No? Pero makita natin na pag ikaw pala ay spirit-filled life, nagproduce ka ng joyful worship. Tingnan nyo sa tahanan nyo. Pag ang isang miyembro ng pamilya ay puno ng presensya ng Panginoon, abay nakakaawit, nakakasayaw pa yun sa loob ng tahanan. Pero pag ibang spirit ang nasa kanya, nako, lumayo ka na. Ay minsan, hindi awit ang lumalabas. Minsan may course pa. Can you imagine? Ay lalo kung ibang spirit ang kung yung may tabak pang na spirito, ay nako, delikado talaga yun. Imagine niya? Na? Pero, kung ikaw pala ay puspos na banal na espiritu, nagkakaroon ka ng joyful worship. Kaya masaya ang tahanan. Masaya ikaw, masaya tayo, ang pamilya, kung spirit-filled ang buhay po natin. Amen. No? So, that's why mahalaga po to sa buhay natin, mga kapatid, na tayo ay maging puspos ng banal na Espiritu Santo. Amen. No? So sabi diyan that the Spirit fills our heart with worship, not merely during church services, but throughout daily life. So pag puno-puno ng presensya ng Panginoon ang ating mga puso, ang worship po ay hindi po nangyayari sa church lamang. Ang worship nangyayari sa ating buhay araw-araw. And the true worship flows from a heart transformed by God. Pag binago ng Lord ang puso natin, hindi po mahirap mag-worship. Amin po ba? Naalala ko tuwing encounter, pag nag-umpisa pa lang yung mga mukha nila. Pero sabi na, nung una pa lang, ang haba naman ng encounter. Noon 3 days po yun. Maigi ngayon, 1.5 days na lang. Mag-umpisa po yan ng Friday night. Saturday hanggang Sunday. So, sabi nila, ba't ang haba naman, Pastor? May mga trabaho kami. Sana maintindihan mo naman kami, nagdrama pa eh. Pero ngayon, makita mo, kahit sa umpisa po, totoo po, pag nag-encounter, sabi niya, tapos may registration pa. Isang bisis lang kami nagsasahod sa isang buwan. Pwede ba babaan yung sahod namin? Nakipag-deal pa eh. Pero, pagkatapos ng encounter, gusto na namin isara ang church, ayaw pa. Nagtatalon pa sa harap. Bakit? Puno na ng puspos na banal espiritu ang kanilang puso. No? Kaya makita natin, pag transform talaga ng Lord ang puso, yung totoong pagpupuri, makikita mo talaga. No? Dati mahiyain, pag nagpupuri, ganun lang, papalapa. Pero pag na-transform na bago ng Lord, nako, tatalon pa eh. Wala siyang pakialam, bahala kayo, kahit puno ng pawis dyan. Ano? Di ba? Kahit may 11 pa dyan, bahala ka. No? Basta yung puso binago ng Lord, hindi mapigilan. No? Kaya nga sabi, a true worship flows from a heart transformed by God. Amin po ba? No? Sa totoo po yun. Kaya nga po, mga kapatid, ang worship must be our lifestyle. Amin po ba? Lifestyle na natin to, mga Christian, mga believers kay Christ. Worship is a lifestyle. Praise God even during difficult seasons. Kahit may pinagdadaanan ka, kahit ang puso mo ay hindi ayos, kahit tinatamad ka, worship God. Amin po ba? Kasi lifestyle natin yun eh. Yun ang time ni Lord.
Yun ang pagkakataon para ikay makapagbigay ng papuri, pasasalamat kay God. Huwag mong iwala yun. Yung opportunity na makapag-worship ka, hindi sa lahat ng pagkakataon mayroon ka. Kaya nga doon sabi kanina, no? Take every opportunity. Maging wise tayo. Amin po ba? No? Gamitin natin yon. Praise God even in difficult seasons. And let your words encourage others. No? Pag tayo'y punong-puno, makita natin, nakaka-encourage tayo ng iba. Amen po? Okay. Pang-apat, a spirit-filled life is is marked by gratitude. Aba, ayan doon pala yun, na tayo po ay marunong magpasalamat. Ephesians chapter 5 verse 20, always giving thanks to God, the Father, for everything. Ibig sabihin, sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay mo, pagpapala man o pagpapalo, ay pati pala pagpapalo pinasasalamatan. Kasi ang pagpapalo, tanda po yan ng pagmamahal ng Lord. Pinapalo natin ang anak natin kasi ayaw natin mapahamak. Gusto natin disiplinahin kasi mahal natin. So yung pagpapalo ng Panginoon sa atin, tanda yan, mahal ka ng Lord. Kaya hindi dapat tayo lumayo kay God, hindi tayo magreklamo. Kahit pagpapalo, dapat, Lord, salamat! Kasi mahal pala tayo ng Lord. Amen po ba? So that's why we always give thanks to God, the Father, for everything in the name of our Lord Jesus Christ. That's why gratitude is evidence that we trust God's sovereignty. Kaya kahit may pagsubok, kaya mo papasalamat kay God. Bakit? Alam mong si God ang may control ng lahat. No? At ang kabaliktaran nun, pag nag-complain ka, complaining reflects dissatisfaction. Totoo naman yun. Mayroon bang nagre-reklamo, satisfied? Wala na. Kadalasan ang nagre-reklamo, hindi satisfied. So, ibig sabihin, pag nagreklamo tayo kay Lord, hindi ka pa satisfied kay Lord. Kaya be careful tayo. At yung thanksgiving reflects our faith. Kaya nga, sa lahat ng pagkakataon, dapat marunong tayo magpasalamat kay Lord. In every season ng buhay natin. Hindi ang buhay natin ay puro hayahay. May times of ups and downs. Amen po ba? May season ng tag-ulan, may season ng tag-tuyot, may season ng taglamig, may season ng tag-araw. Ang panalangin lang natin, Lord, sa pamanahon ng mga seasons na ito, i-sustain mo ako. That means, yung faith natin ka, Lord, nandoon. Kahit alam mo na medyo kinakapos ka, alam mong pinapaalala lang ng Lord sa iyo na mahalaga ang bawat pagkakataon na magtiwala ka kay God. No? Minsan na, pag maraming pera, mayroon ako minsan mga pamangkin ko. Mga bata pa sila. That time ay sila pumunta rito, mga alanganing edad na. So, hindi na nakapag-aral dito sa Japan. So, nag-aral sa Pilipinas. Pagdating dito, siyempre kumita, wala namang pamilya, andito na sila. Abay, yung mga piso-piso na coins, hinahayaan lang kumakalat sa kwarto. Ang gawa ng kanyang mama naman niya mangunguha. Hindi pinapansin yung piso. Minsan nawala ng trabaho. Hinahanap na yung piso. Pati kama, iangat. Saan nga yung piso? Minsan, pinapadaan tayo ng Lord sa kawalan para ma-appreciate natin yung malilit na bagay. Kasi pag puro ayos ang buhay natin, yung malilit na bagay, hindi natin binibigyan si Lord ng pasasalamat. Ang binibigay lang natin pasalamat, si Lord malalaking bagay. No? Pero pag namawalan ka, doon mo ma-appreciate. Yung tao, minsan hindi mo ma-appreciate. Lalo kung okay ka.
nag-advise sa'yo, lumayo ka nga. Ayaw kita makausap. Pero pag may problema ka, kaibigan, pwede bang puntahan mo muna ako? Bakit? May pinagdadaanan lang. Gusto ko lang may makausap today. Siya na nakiusap eh. Pero nung maayos ang kanyang pinapalayas niya. Mga tao, minsan hindi natin ma-appreciate hanggang di ka dumating sa pagkakataon na ibig sabihin wala kang malapitan. Kaya nga makita natin, kailangan palagi tayong nagpapasalamat kay Lord sa lahat ng pagkakataon. Kaya yung pagiging mapapasalamatin natin kay God, ebidensya po yun. Na tayo ay nagtitiwala kay God. Pero kung nagrereklamo ka, ibig sabihin, para sa iyo, hindi kaya ng Lord. Aray. Sino dyan nagrereklamo ngayong umaga? Talaga. Kasi alam natin, God is in control ng lahat ng bagay sa buhay natin. Amen. No? So, anong gawin natin? No? Choose gratitude over grumbling. Thank God. Saan? No? Saan natin pasalamatan si Lord? In blessings, in trials, kahit answered prayers pala. No? Kahit unanswered prayer. Pasalamatan natin sila. At ano pa? In every season. No? Pasalamatan natin si Lord sa lahat ng pagkakataon. Kasi alam natin, na si Lord ang nakakaalam kung anong mabuti sa atin. Kagaya po ng mga bata, makita natin, hindi sa lahat ng pagkakataon, binibigay natin kung anong nais ng mga bata. Ito mga mothers, no? Hindi pwedeng pag sinabi niya, gusto ko palagi chocolate. Hindi pwede. Dahil baka 2 years old pa lang, ubos na ipin niya. Hindi naman pwede, ay gusto ko soft drinks. Naku, yari. Elementary pa lang, hyperacidity na. So, ibig sabihin, marunong kang magbigay ng tama lang sa anak mo. Hindi lahat ng nais niya ipagkakaloob mo. No. Amin po? Ibig sabihin, pipiliin mo kung ano yung ikabubuti niya. That's why ganun din si Lord sa buhay natin. Hindi lahat ng dalangin mo ibibigay ng Lord sa iyo. Titingnan din ng Lord, ikabubuti mo o hindi. Lord, sana pagyamanin mo ako. Hindi binibigay ng Lord, bakit? Baka mamaya bigyang laman ka, inatakit ka sa puso, hindi mo matake. Sayang din. Tama po ba? No? So we need. Alam ng Lord kung ano ikabubuti para sa atin. Amen. Amen. We need to trust God in everything na nangyayari sa buhay natin. Okay. No? So, yung pagiging mapasalamatin na, tanda yan. No? Na tayo ay Spirit-filled. Amen. Panglima, Spirit-filled life also demonstrate humility. Ephesians 5 verse 21, submit to one another out of reverence for God. No? So, ibig sabihin mga kapatid, ano man ang iyong kalagayan, ano man narating mo sa buhay, ano man na-accomplish mo, ibig sabihin, lahat yan ay galing kay Lord. Amin po ba? Ibig sabihin, submit to one another, hindi ba ako susunod sa Kanya, ay mas maayos ako kaysa sa Kanya? Hindi. No? Ang submission pala, ay hindi po yan, ibig sabihin, na kung ikaw ang mas magaling sa Kanya, siya ang susunod sa iyo. Ibig sabihin pala, ang submit to one another, ay ito makita natin na tanda yan na kahit magaling ka sa Kanya, yun po ay tanda na tayo po ay marunong magpakumbaba. Kasi sabi ng Lord, ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Yun nga lang, pag nasa taas ka, masakit bumagsak.
at ayaw ng Lord ng mayabang. God opposes the proud. No? Kaya makita natin na kailangan pala, pag ikaw pala full control of the Holy Spirit sa buhay mo, yung humility, hindi po mabigat. Pero pag ikaw full of pride, naku po, wala talagang humility doon. Ayaw mo diwag. Naku, may paganon-ganon pa ng mata yun. Na, may pasilip-silip na pagilid yun. Na? Kasi nga, proud nga kasi na. Pero makita natin na ang tao pala na puno o puspos ng banal na Espiritu Santo ay marunong sumunod. Marunong magpakumbaba. Gaano man kataas ang iyong kalagayan, ano man ang iyong accomplishment sa buhay, marunong kang magpakumbaba. Amin po ba? No? Kaya makita natin, sabi diyan, that the Spirit-filled believers are not proud or self-centered. The Holy Spirit produces humility, ano pa? Love, forgiveness, and unity within the church. Kaya pala, makita natin na kung ang bawat membro ng isang church ay puspos ng banal na Espiritu, wala pong away sa church. Walang kanya-kanya. Bakit? Marunong magpakumbaba eh. Marunong sumunod. Bakit basta man karoon ng kagura? Ibig sabihin, hindi sila filled with the Holy Spirit. Nakita niyo yun? Alam niyo ba na ang pag-away-away ay tanda rin yan na immature ang isang mananampalataya. Kasi ang mature, ibig sabihin po, marunong magpakumbaba. Amin po? Ang mga wise na tao, hindi basta-basta nagre-retaliate yan. Pinag-iisipan muna kung ano ang gagawin bago kumilos. Pero kadalasan, yung nadadala ng emotions, pag nakarinig yan, bakit? Sino sila? Ang bilis mag-react eh. Hindi naman sila nagpapakain sa akin. Ba sila mag-uutos-utos? Ang bilis mag-react. No? Kasi emotions yung nagngingibabaw sa kanila at hindi yung Espiritu ng Diyos. Mantala pag may Espiritu ng Diyos, teka muna, kapatid. Pakiulit muna yung kwento. Baka kasi may dagdag, may bawas eh. Aalamin mo muna ang katotohanan bago ka mag-aksyon. At gagawin mo kung ano ang sinasabi ng Biblia. Kasi sa Biblia, kung nagkasala ang isang tao, puntahan mo, sabihan mo. Hindi ikwento ha, puntahan at sabihan mo. Kaya lang nagkakaroon ng chismis kasi kininto mo, hindi mo pinuntahan, hindi mo kinausap. Okay? Kaya makita natin, kung ang mga membro pala ng church ay spirit-filled. Ibig sabihin, nagpo-produce kasi ang Holy Spirit ng humility. Kaya nga minsan, kahit na tama pa rin yung isyo, nasa tama ka, hayaan mo na, wala naman tayo mapapala dyan. Marunong ka magpakumbaba. Siraan na niya ako kung siraan. Ano magiging niya? Wala naman eh. No? At least, alam ng Lord. Kaya ko humarap sa iyo, Lord. Alam ko, Lord, wala akong ginawang mali. No? Kahit siraan pa nila ako, okay lang. No? So, makita natin, nagpuproduce po ng humility ang Holy Spirit sa buhay natin. Kaya pala, kaya totoo, tinan mo, pag ikaw ay controlled ng anger, lahat ng desisyon natin mali. Nangingibabaw kasi galit eh. Pero pag controlled ka ng Holy Spirit, kalmado ka. Salamat sa isang nag-amen. Pero totoo naman yun eh, Kaya mahalaga pala, mga kapatid, sa buhay natin, ang presensya ng Panginoon. O kailangan pala talaga, tayo ay puspos ng presensya ng Panginoon.
Hindi lang yun, yung love. At alam mo yung love na yon, sabi nga, it covers multitudes of sins. Alam mo, sa pagmamahal ng Lord sa atin, kahit nga kasalanan natin, pinapatawad pa rin tayo ng Lord. Ay tayo, kaya patawarin ng Lord. Ikaw, ayaw mo magpatawad. Pero pag spirit-filled ka, sige na kapatid, lahat naman tayo nagkakamali eh. Marunong ka kagad mag-release ng forgiveness. Kasi wala lang perfect na tao. Hanggang nandito tayo sa mundong ito, magkakaroon tayo ng pagkakamali. Walang perfect. Amen. Ano pa? Unity within the church. Kaya sabi ko, no, pag ang bawat membro ng isang congregation, ng isang church, ay puspos ng banal na Espiritu Santo, madali mag-usap. Kapatid, okay lang ba sa'yo? Ang bilis. Pero pag hindi ayos ang puso, hindi spirit-filled, hindi control ng Holy Spirit, inaano pala, ba't ako na lang palagi, pastor, nakikita mo? Nakugulo na yan. Pag sinabi, ba't ako na lang palagi nakikita mo, pastor? Yari na yun. So, yan. So, nagde-demonstrate ng humility pag ang buhay natin ay puspos ng banal na Espiritu Santo. So, anong gawin natin mga kapatid? Anong gawa? Anong sabi? Serve without seeking recognition. Ano pa? Forgive weekly. Put others before yourselves. And promote unity in the body of Christ. So mga kapatid, ngayong umaga, sabi nga, as babalikan ko yung ating pinag-aralan, that a spirit-filled believers walks wisely, lives under the Spirit control, worship joyfully, give thanks continually, and serve others with humility. Because the Holy Spirit desires to transform every part of our lives so that Christ is seen in us. Yun ang nais ng Panginoon. Na makita si Kristo sa buhay natin. No? Sabi nga, no, actually, nung Friday, sabi ko, alam nyo ba na ang buwan ay walang liwanag? Walang liwanag ang buwan. Pero, pag nagkwento tayo, no, ang ganda naman ng liwanag ng buwan. Tama? Pero sa totoong buwan, wala pong liwanag. Ano lang nagliliwanag? Araw. Actually, ang liwanag na dala ng buwan sa atin, reflection lang yan galing sa araw. Kaya nga, pag tumapat ang araw, ang buwan at ang mundo, walang liwanag. Kaya nagkakaroon ng tinatawag na lunar eclipse. Bakit? Nagpantay. Hindi na makapag-reflect kasi pantay na siya. Wala siyang direct na ilaw. Ang liwanag na dinadala niya sa atin, reflection lamang galing sa araw. So alam niyo ba na ang buhay natin, actually, wala naman talaga tayong may pagmamalaki. Totoo ba yan? Naayos lang buhay natin dahil kay Kristo. Mayroon tayong testimony ngayon dahil kay Kristo. That's why dapat ang buhay natin, hindi nire-reflect ang ating sarili, kundi nagre-reflect tayo kung sino si Kristo sa buhay natin. Amen po ba? No? So, it is only a reflection, no? Na hindi tayo ang makita, kundi makita si Kristo sa buhay natin. That's why today, no? Come before the Lord with an open heart. Ask Him to fill you anew with His Spirit. Renew your love for Christ and empower you to live a life that honors Him every day. Because a Spirit-filled life is not measured by emotional.
experience, but by daily obedience to God. Let's all stand this morning. Habang umaawit yung ating mga praise and worship team, gusto ko po na tayo ngayong umaga, gusto kong experience the true worship from our hearts. Habang tayo umaawit, hayaan mo na mangusap sa iyo si Lord ngayong umaga. Mainam. Kung gusto mo maranasan muli, punuin ka ng presensya ng Panginoon. Upang marami man mga pagsubok na dadaanan natin, challenges sa buhay natin, ito ay ating mapaglabanan. Ito ay ating mapagtagumpayan dahil alam natin na si Lord ay kasama natin. As we close our eyes, taas mo kamay mo kay Lord habang tayo nililid ng Lord ng praise and worship. Hallelujah.